Naramdaman mo na ba na para kang tumatakbo sa lugar na kahit anong pagod mo, pakiramdam mo ay may kung anong humihila sa iyo pabalik? Kadalasan, ang problema ay hindi kung ano ang kailangan nating idagdag sa ating buhay, kundi kung ano ang dapat nating alisin. Ngayon, pag-uusapan natin ang 11 bagay na dapat mong tahimik na alisin sa iyong buhay. Walang ingay at walang drama. Hindi ito tungkol sa malawakang pagbabago sa isang araw. Sa halip, ito ay patungkol sa maliliit, halos hindi napapansing mga hakbang na magpapalaya ng malaking bahagi ng iyong enerhiya at magbibigay sa iyo ng tunay na kapayapaan ng isip. Kaya manatili kayo dahil ang ilang punto sa listahang ito ay maaaring sorpresahin ko. Sa mundong ito na labis na nakatuon sa tagumpay at pagiging produktibo, patuloy tayong naghahanap ng mga bagong ugali, layunin at gawain. Puro tayo dagdag, dagdag, dagdag. Pero bihirang-bihira nating isipin kung ano ang kailangan nating alisin. Isipin mo ang buhay mo na parang isang hot air balloon. Para makalipad ka ng mas mataas, minsan hindi mo na kailangan itong dagdagan pa ng hangin, kundi kailangan mo lang magbawas ng sobrang balasto. Yan mismo ang gagawin natin ngayon. Kaya, simulan na natin. Ang una at marahil ang pinakamapanlinlang na bagay sa ating listahan ay ang patuloy na paghahanap ng pagtanggap mula sa iba. Sa unang tingin, mukhang inosente lang ito. Sino bang ayaw magustuhan ng iba? Pero ang problema ay nagsisimula kapag ang kagustuhang ito ang naging pangunahing puwersa sa likod ng lahat ng ginagawa mo. Ito ang boses sa loob mo, ang bumubulong sa iyong tainga. Dahil dito, nagdadalawang isip ka sa pipiliin mong damit dahil ano kaya ang iisipin ng mga kaopisina? Pinipigilan ka nitong magbahagi ng ideya sa meeting dahil baka isipin nilang walang kwenta. Pinipilit ka nitong sumama sa mga lakad na ayaw mo talaga para lang hindi ka masabihang boring or para hindi mo masaktan ang damdamin ng iba. Sa bawat pagkakataon na inuuna mo ang opinyon ng iba kaysa sa sarili mo, gumagawa ka ng maliit na pagtataksil sa iyong sarili. Para kang ibinibigay ang remote control ng iyong buhay sa ibang tao. Ibinibigay mo ang iyong kapangyarihan. Ang nakakatawa sa walang katapusang paghahanap ng pagtanggap, malaki ang panganib na mawala sa iyo ang pinakamahalaga, ang iyong sariling pagkakakilanlan. Nagiging salamin ka lang ng mga inaasahan ng iba sa halip na maging isang buhay at tunay na tao. Ang paghaba-habol ng likes sa totoong buhay ay labis na nakakapagod. Kinukuha nito ang iyong mental na enerhiya na sana ay nagamit mo sa iyong mga layunin, hilig at pangarap. Paano mo ito tahimik na aalisin sa iyong buhay nang walang anumang malaking pahayag or pagrerebelde? Magsimula sa maliit. Bago ka magdesisyon, kahit gaano pa kaliit, huminto ka sandali. Huminga ka ng malalim. At tanungin mo ang sarili mo ng isang simpleng tanong, ginagawa ko ba ito dahil gusto ko o dahil sa tingin ko ay ito ang inaasahan mula sa akin? Hindi ito pagiging makasarili. Ito ay tungkol sa katapatan sa sarili. Unti-unti, paulit-ulit, mas maririnig mo ang sarili mong boses. Ang iyong panloob na kompas na laging nakakaalam ng tamang direksyon para sa iyo ay mas magiging malakas kaysa sa ingay ng mga opinyon ng iba. At ang tahimik na pagbalik na ito sa iyong sarili ay isang napakapagpalayang pakiramdam. Sige, magpatuloy na tayo. Ang ikalawang bagay na kailangan mong dahan-dahang alisin sa iyong buhay ay ang ugali ng pagrereklamo ng walang anumang intensyon na gumawa ng pagbabago. Naku, napakapamilyar nating bitag ito. Ang magreklamo tungkol sa panahon, sa traffic, o sa boss, halos naging pambansang libangan na natin. Ito ay naging isang paraan ng pakikipag-ugnayan para makakuha ng simpatya at makakonekta sa iba.
Nagreklamo ka, naintindihan ka nila, tumango sila bilang tugon at sa isang sandali ay tila gumaan ang iyong pakiramdam. Ngunit isa lamang itong ilusyon. Sa totoo lang, bawat reklamo ay parang isang maliit na pabigat o angkla na humahawak sa iyong kinatatayuan. Palihim, ngunit tiyak na iniipit ka nito sa papel ng biktima. Hindi ikaw ang nagmamaneho ng sitwasyon, kundi ikaw ang pinangyayarihan lang ng mga bagay-bagay. Ito ay posisyon ng kawalan ng kapangyarihan. Higit pa rito, ang pagrereklamo ay sumisipsip ng iyong mahalagang enerhiya at lakas. Pinoprograma nito ang iyong utak para patuloy na maghanap at mapansin ang mga negatibo. Habang mas nakatuon ka sa masama, mas maraming masama ang makikita mo sa paligid. Ito ay isang paulit-ulit na siklo ng pagkasira ng loob na walang idudulot kundi pansamantalang ginhawa at pangmatagalang kawalang gana. Ang reklamo ay isang kapalit ng aksyon. Nagbibigay ito ng pakiramdam na gumagawa ka ng isang bagay tungkol sa problema. Ngunit sa totoo lang, nagsasayang ka lang ng laway. Paano nga ba makakaahon sa kumunoy na ito? Dahan-dahan lang at walang drama. Hindi ka namin hinihikayat na maging robot o laging nakangiting optimist. Normal lang na ipahayag ang kawalang kasiyahan. Ang mahalaga ay baguhin ang layunin ng pagpapahayag na ito. Magpatupad ng isang simple ngunit makapangyarihang panuntunan para sa sarili. Tawagin natin itong panuntunan ng susunod na hakbang. Sinasabi nito, kung balak mong magreklamo, obligado kang kaagad. Pagkatapos nito ay magmungkahi ng kahit isang maliit na hakbang patungo sa solusyon ng problema o humingi ng tiyak na tulong. Halimbawa, sa halip na sabihing, naku, pagod na ako sa trabahong ito, subukang sabihin, nakakapagod ang trabahong ito. Siguro maglalaan ako ng kalahating oras ngayong gabi para i-update ang aking resume. Nararamdaman mo ba ang pagkakaiba? Ang unang pahayag ay tuldok. Ang ikalawa ay tuldog-tuldog, senyalis ng pagpapatuloy at aksyon. Sa halip na, ang boss ko, binigyan na naman ako ng imposibleng gawain, pwede mong sabihin sa kasamahan. Parang hindi kayang gawin ang gawaing ito. May ideya ka ba kung paano natin ito haharapin? Agad kang lumilipat mula sa mode ng biktima tungo sa mode ng paghahanap ng solusyon. Ito ay maliit na pagbabago, ngunit binabago nito ang lahat. Tumitigil ka sa pag-aaksaya ng enerhiya at nagsisimulang mamuhunan dito para mapabuti ang iyong buhay. Okay, dumako na tayo sa pangatlong punto. Ito ang bagay na halos lahat ay pinag-uusapan, pero iilan lang ang talagang kumikilos para labanan. Tahimik nating aalisin sa ating buhay ang walang katapusang pagkumpara ng ating sarili sa mga perpektong imahe na nakikita natin sa social media. Oo, alam nating lahat na masama ito. Pero tingnan natin ng mas malalim. Hindi lang ito basta pagtingin sa litrato ng iba. Ito ay sadyang pagsali sa isang laro na hinding-hindi mo kayang manalo. Bakit? Dahil ikinukumpara mo ang behind the scenes ng buhay mo sa highlight reel ng iba. Ang nakikita mo ay isang bersyon ng kanilang buhay na sinala, pinili ng maigi, at inedit. Ito ang mga pinakamagandang sandali, ang pinakaperpektong anggulo, at ang pinakamaliwanag ng ngiti. At ito ay ikinukumpara mo sa iyong buong 24 oras na realidad, kung saan may pagod, paghaalinlangan, at bundok ng hugasin. Hindi ito patas sa sarili mo. Para itong pagkumpara ng trailer ng pelikula sa buong pelikula kasama na ang mga blooper. Ang ugaling ito ay isang tusong magnanakaw. Tahimik nitong ninanakaw ang saya mula sa iyong sariling mga tagumpay. Na-promote ka? Magaling. Pero ang dating kaklase mo kakabukas lang ng negosyo niya. Nakapagbakasyon ka na rin sa wakas? Napakasarap. Pero may nakita kang nasa Maldives sa iyong feed. Agad na pinabababa ng pagkumpara ang halaga ng iyong sarili, tunay
at pinaghirapang tagumpay. Ginagawa nitong maramdaman mo na palagi kang napag-iiwanan, na hindi ka sapat, hindi ka gaanong matagumpay, hindi ka gaanong masaya. Kaya paano mo ito tahimik na aalisin? Hindi mo kailangan mag-digital detox at burahin lahat ng iyong account. Bagaman makakatulong din iyon, ang pangunahing pagbabago ay dapat mangyari sa iyong isip. Ipatupad ang gawi ng mapanuring pagkonsumo, conscious consumption. Kapag nahuli mo ang iyong sarili na nagkukumpara, huminto ka. Isipin ang sandaling iyon at tanungin ang sarili, ano ang nararamdaman ko ngayon? Inggit, paghanga, panghihina ng loob. Pagkatapos, gawin ang susunod na hakbang. Sa halip na lumubog sa damdaming iyon, subukan itong ibahin o baligtarin. Hanapin sa tagumpay ng iba, hindi ang dahilan para maliitin ang sarili, kundi isang pinagmula ng inspirasyon. Hindi, bakit wala ako niyan? Kundi, ano sa mga ito ang maaari kong ilapat sa aking buhay sa sarili kong paraan? Kung may tumakbo ng marathon, hindi ibig sabihin na kailangan mo ring gawin iyon. Pero marahil ay magbigay ito sa iyo ng inspirasyon para sa isang maikling pagtakbo sa umaga. At higit sa lahat, tahimik, nang walang anunsyo, simulan mong itala ang sarili mong mga tagumpay. Gumawa ng isang simpleng note sa telepono o isang notebook kung saan mo isusulat araw-araw ang 3 maliliit na bagay na pinasasalamatan mo o ipinagmamalaki mo sa iyong sarili. Naghanda ako ng masarap na hapunan. Natapos ko ang isang kabanata ng libro. Nakatulong ako sa isang kasamahan. Ang simpleng gawaing ito ay dahan-dahan, ngunit sigurado na magpapalit ng iyong focus. Sisimulan mong ikumpara ang sarili mo hindi sa iba, kundi sa sarili mong kahapon. At ito ang tanging pagkumpara na talagang may saysay. Ang ikaapat na pabigat na tahimik nating ibinababa mula sa ating lobo ay ang nakakapilay na pagiging perpekto. Ito ay isang napakatusong kalaban. Nagkukubli ito bilang isang kabutihan. Hindi ako tamad. Gusto ko lang gawing perpekto ang lahat, sabi natin sa ating sarili. Pakinggan, tunog marangal, hindi ba? Ngunit sa totoo lang, ang kunwari pagiging perpekto na ito ay madalas na isang magandang balatkayo lamang para sa ating takot. Takot na mabigo, takot sa pagpuna, takot na hindi kasing kinang ng ating imahinasyon ang kalalabasan. Sa huli, ang kagustuhang gawing perpekto ang lahat ay nauuwi sa wala tayong nagagawa. Walang katapusan tayong nagpaplano, nagpapaganda, naghahanap ng pinakamagandang oras, nagbabasa pa ng isa pang libro tungkol sa paksa. Ngunit hindi pa rin tayo nakakapag-umpisa sa pinakamahalaga, ang pagkilos. Ang perpektong proyekto ay nananatili lang sa ating isipan. Hindi nasusulat ang perpektong libro. Hindi nasisimulan ang perpektong negosyo. Nagiging antas mataas na pagpapaliban ang pagiging perpekto. Isipin ninyo ito, ang natapos na kahit sapat lang ngayon ay laging mas mahusay kaysa sa perpektong hindi kailanman nagawa. Umuusad ang mundo hindi dahil sa mga idealista na naghihintay ng perpektong kondisyon, kundi dahil sa mga gumagawa na ginagamit ang pinakamahusay sa kung anong mayroon sila ngayon. Paano tahimik na talunin ang panloob na tiranong ito? Hindi kailangang magdeklara ng giyera sa pagiging perpekto. Sa halip, kaibiganin ang konsepto ng sapat na. Una, simulan ang pagtatakda ng mahigpit na deadline para sa iyong sarili. Kahit para sa personal na proyekto, ang deadline ay pumipilit sa iyo na huminto sa pagpapakinis ng mga detalye at tumutok sa pagtatapos lang ng gawain. Pangalawa, gamitin ang panuntunan ng 5 minuto. Kung takot kang simula ng isang malaking gawain, ipangako sa sarili na gagawin mo lang ito ng 5 minuto. Kahit sino ay kayang tiisin ang 5 minuto. Ang sikreto
ay ang pinakamahirap ay ang pagsisimula. Kapag nakasawsaw ka na sa proseso, mas mahirap nang huminto. Ang 5 minutong ito ay madalas maging 15 minuto at pagkatapos ay kalahating oras. At pangatlo, baguhin ang iyong pananaw sa mga pagkakamali. Ang pagkakamali ay hindi parusa at hindi patunay ng iyong kawalang kakayahan. Ito ay datos lamang. Ito ay feedback mula sa realidad na nagpapakita sa iyo kung ano ang kailangang ayusin. Ang pinakamahuhusay na imbensyon at pagtuklas ay hindi nagawa sa unang subok. Naging bunga ang mga ito ng daan-daan at libu-libong hindi perpektong eksperimento. Tahimik na payagan ang sarili na maging hindi perpekto. Bigyan ang sarili ng karapatan sa isang borador, sa isang trial version, sa isang pagkakamali. Makikita mo kung gaano karaming enerhiya at kalayaan ang ilalabas nito. At higit sa lahat, magsisimula ka na sa wakas na kumilos. At ngayon, ang ikalimang punto. At marahil, ito ang pinakamabigat. Ito ang mga sama ng loob na dala-dala mo. Isipin mo na ang utak mo ay parang computer na maraming nakabukas na tab sa browser. Ang sama ng loob, ang pinakamalakas, kumain ng resources na tab. Patuloy itong tumatakbo sa background, kahit na may ibang bagay kang ginagawa. Paulit-ulit nitong ipinapakita ang parehong masakit na alaala mula sa nakaraan. At kumakain ito ng napakaraming RAM mo, ng iyong enerhiya. Dahil sa nakabukas na tab na ito, nagsisimulang bumagal ang iba pang mahalagang proseso. Ang iyong kaligayahan sa kasalukuyan, ang kakayahan mong magtiwala sa mga bagong tao, ang iyong konsentrasyon sa trabaho o pag-aaral. Hinihintay mo ang pagkakataon na ipakita ang tab na ito sa taong nagdulot sa iyo ng sama ng loob at sabihing, tingnan mo, anong nangyari sa sistema ko dahil sa iyo. Pero ang totoo, ang taong na yun ay malamang matagal nang isinara ang browser niya at hindi na nga naaalala ito. Ikaw naman, patuloy kang nakaupo na may computer na naghahang at ikaw lang ang apektado. Ito ang dahilan kung bakit natin pinag-uusapan ang paglaya. Ang pagpapatawad ay hindi tungkol sa ibang tao. Tungkol ito sa iyo. Hindi ibig sabihin na sasabihin mong, ay, okay lang ang lahat or bibigyan mo ng katwiran ang masamang ginawa. Hindi. Ang ibig sabihin, ilagay mo lang ang cursor mo sa tab na yan na malakas kumain ng enerhiya at pindutin ang X. Ito ay isang gawain ng pagpapanatili sa iyong sariling kaluluwa. Hindi mo binibigyan ng katwiran ang virus, inaalis mo lang ito sa hard drive mo para ang buong sistema ay muling makatakbo ng mabilis at epektibo. Paano ito gagawin ng tahimik at para sa sarili mo? Subukan ng teknik na pagsara ng account. Kumuha ng isang pirasong papel at isulat ang lahat, walang sensor, ang lahat ng sakit, lahat ng kawalang katarungan, lahat ng di nasasabing salita. Isipin mo na naglalabas ka ng bill para sa pinsalang na idulot. Kapag tapos ka na, kumuha ng bagong papel at isulat ang isang desisyon na para sa sarili mo. Halimbawa, inaamin ko ang sakit na ito. Naging totoo ito. Ngunit mula sa sandaling ito, isinasara ko na ang account na ito. Titigil na akong magbayad para dito sa pamamagitan ng aking oras, kalusugan at kaligayahan. Binabawi ko na ang aking enerhiya. At pagkatapos, sirain ang unang papel, ang my account. Sunugin mo, punitin, alisin mo na ito. Isara ang tab na yan minsan at para sa lahat. Ibigay mo sa sarili mo ang kalayaan na magpatuloy. Narito na ang ika-6 na ugali sa ating listahan na dapat iwaksi, ang laging pagsasabi ng oo kahit ang totoo ay hindi ang nais mong isagot. Ito ay isang napakakaraniwang bitag sa pakikipagkapwa-tao. Sinasabi nating oo para hindi tayo masabihang makasarili. Oo para maiwasan ang anumang gulo. Oo para mahalin at pahalagahan tayo.
Sa totoo lang, binibili natin ang pagtanggap ng ibang tao kapalit ng sarili nating oras, lakas, at kapayapaan ng isip. At iyan ay isang napakapangit na kasunduan. Bawat sa pilitang oo ay isang maliit na pagtataksil sa sarili. Ito ay parang isang maliit na utang na kinukuha mo sa iyong sarili sa hinaharap. Sa una, tila walang problema. Pero ang mga utang na ito ay naiipon at darating ang isang araw na makikita mo ang sarili mong lubog sa utang. Pagod na pagod ka na, iritado ka, at pakiramdam mo ay hindi mo na pag-aari ang iyong buhay. Nabubuhay ka para sa schedule at layunin ng iba. Ang pag-aaral na magsabi ng hindi ay hindi nangangahulugang magiging malupit ka at walang pakialam. Ito ay tungkol sa paggawa ng imbentaryo ng iyong mga yaman, ang iyong oras, iyong lakas, iyong atensyon. Hindi ito walang katapusan at may karapatan kang magpasya kung saan mo ito gagamitin. Ang isang tahimik at tiyak na hindi ay isang tanda ng paggalang sa sarili. Ito ay pagdedeklara na ang iyong mga pangangailangan ay kasing halaga ng pangangailangan ng iba. Paano mo sisimulan ang pagsasanay na ito ng tahimik, walang gulo? Una, maintindihan mo na ang pagtanggi sa isang pakiusap ay hindi nangangahulugang pagtanggi sa mismong tao. Ang tinatanggihan mo ay ang partikular na kahilingan, hindi ang tao mismo. Ito ang pangunahing kaibahan. Pangalawa, gamitin ang taktikang sandwich. Magsimula sa isang positibong pahayag, pagkatapos ay sabihin ang iyong pagtanggi at tapusin din sa positibo o neutral na nota. Halimbawa, maraming salamat sa pag-iisip at pag-imbita mo sa akin. Pasensya na, pero sa Sabado na ito ay talagang hindi ako makakadaan dahil mayroon na akong plano. Pero sana ay mag-enjoy kayo ng husto. Ginagawa nitong malumanay ang pagtanggi, ngunit nananatili itong matibay. At pangatlo, tandaan mo lang, sa bawat pagkakataong sasabihin mo ang karapat-dapat na hindi sa isang tao, sinasabi mo namang oo sa isang bagay na mahalaga para sa iyo. Oo sa pamamahinga. Oo sa iyong sariling mga proyekto. Oo sa oras kasama ang pamilya. Oo sa iyong panloob na kapayapaan. At yan ang oo na talagang may halaga. Pampito sa listahan ng mga dapat nating dahan-dahang iwaksi ang pakiramdam ng pagkakasala tuwing nagpapahinga. Sa ating kultura na halos laging nakatuon sa pagiging produktibo at pagkamit ng tagumpay, madalas nating tinitingnan ang pagpapahinga bilang senyales ng katamaran. Parang krimen ang maging tamad. Mula pagkabata, itinuro na sa atin na dapat laging may ginagawa, laging may hinahabol. At kung bigla nating mahuli ang sarili na nakaupo lang at walang ginagawa, may bumubulong na pakiramdam ng pagkakasala sa loob. Dapat nagtatrabaho ako ngayon. Pwede akong mag-aral. Dapat naglilinis ako. Pamilyar ba sa iyo ito? Ang panloob na kritiko na ito ay hindi nakakaintindi sa isang simpleng katotohanan na pinatunayan na ng agham at ng karanasan ng mga pinakamatagumpay na tao. Ang pagpapahinga ay hindi kabaliktaran ng pagtatrabaho. Bagkus, ito ay isang mahalagang bahagi nito. Isipin mo ang isang marathon runner. Nagtitraining ba siya ng 24 oras sa isang araw? Hindi. Alam niya na ang pagpapagaling, sapat na tulog, at tamang nutrisyon ay kasing halaga ng mismong pag-iensayo para makamit ang tagumpay. Kailangan ng mga kalamnan ang pahinga para lumaki at lumakas. Ganoon din ang nangyayari sa ating utak at sa ating pagiging malikhain. Kapag nagpapahinga ka, hindi ka nagtatapon ng oras. Sa halip, namumuhunan ka. Binibigyan mo ang iyong utak ng pagkakataong iproseso ang impormasyon, mag-reset, at makahanap ng bago at di pangkaraniwang solusyon. Kadalasan, ang mga pinakamatalinong ideya ay dumarating hindi kapag tayo ay seryosong nagtatrabaho sa isang problema, kundi kapag tayo ay nakaka-relax. Sa shower, habang naglalakad, or sa panahon
ng pagpapahinga. Paano nga ba tahimik na itigil ang pakiramdam ng pagkakasala sa pagpapahinga o sa simpleng paggawa ng wala? Simulan mong tratuhin ang pagpapahinga ng seryoso tulad ng pagtrato mo sa trabaho. Ilagay ito sa iyong kalendaryo. Magplano ng 1 oras ng paggawa ng wala, gaya ng pagpaplano mo sa isang mahalagang pulong. Kapag ito ay naging bahagi ng iyong schedule, nawawala ang pakiramdam ng pagkakasala. Hindi ka nagiging tamad. Tinutupad mo ang isang mahalagang bahagi ng iyong gawain. Bukod pa rito, subukang baguhin ang iyong pananalita. Sa halip na sabihing, wala akong ginagawa, sabihin mo sa iyong sarili, nagpapahinga ako or nagre-recharge ako ng akas. Malaki ang kapangyarihan ng mga salita. Sa pagbabago ng iyong mga salita, binabago mo ang iyong pagtingin sa proseso. At tandaan, tao ka, hindi robot. Ang iyong halaga ay hindi sinusukat sa dami ng mga gawaing natapos mo. Tahimik na payagan ang iyong sarili na magpahinga ng walang pakiramdam ng pagkakasala. Ito ang isa sa pinakamabuting at pinakaproduktibong bagay na magagawa mo para sa iyong sarili. Pang 8 punto. Ito'y tila napakasimple at pang-araw-araw na gawain, subalit napakalaki ng epekto nito sa ating kapayapaan ng isip. Tahimik nating aalisin ang pisikal at digital na kalat. Tingnan ang paligid mo, ang mesa na tambak sa papeles, ang cabinet na halos sumabog sa dami ng damit na hindi mo na nasuot sa loob ng maraming taon, 10-10 bukas na tabs sa browser, daan-daang hindi pa nababasang email, libu-libong litrato sa cellphone na hindi mo naman kailangan. Hindi lang ito basta kalat, ito'y tuloy-tuloy na biswal na ingay. Ang bawat hindi kailangang bagay, bawat icon sa desktop, bawat notification, ito ay isang maliit na panggulo na nakikipaglaban para sa iyong atensyon at unti-unting sumisipsip sa iyong mental na enerhiya. Ang ating utak ay walang kamalay-malay na naitatala ang lahat ng ito. Ang kalat sa paligid ay lumilikha at nagpapanatili ng kaguluhan sa ating isip. Nakakahadlang ito sa pagtutok, nagdudulot ng di namamalayang pagkabalisa at pakiramdam na wala na tayong kontrol sa mga bagay-bagay. Ang pagbabawas ng kalat ay hindi lang basta paglilinis. Ito ay isang uri ng meditasyon. Ito ay paraan upang makontrol ang iyong paligid at bilang resulta ang iyong panloob na kalooban. Kapag tinanggal mo ang luma at hindi na kailangan, nagbibigay ka ng puwang, hindi lang pisikal, kundi mental din, para sa bago, mahalaga, at kailangan. Paano mo sisimulan ito ng tahimik, nang hindi nagiging isang malaking paglilinis na aabuti ng 1 linggo? Gamitin ang paraan ng isang kahon. Kumuha ng isang ordinaryong karton at bawat araw sa loob ng 10 sa 15 na minuto, maglakad ka lang sa bahay at ilagay sa kahon ang lahat ng hindi mo na kailangan, sirang gamit, nagbibigay ng masasamang alaala, o basta nakakalat lang sa espasyo. Kapag napuno ang kahon, ilabas mo lang. Hindi kailangang gumawa ng mahihirap na desisyon. Basta magpalaya lang ng espasyo. Ganon din sa digital na mundo. Maglaan ng 30 minuto para mag-unsubscribe sa mga newsletter na hindi mo naman binabasa. Burahin sa telepono ang mga app na hindi mo na nagamit nitong nakaraang buwan. Isara ang lahat ng tabs sa browser, maliban sa mga kailangan mo sa kasalukuyan. Ito ay maliliit, halos di mahahalata na mga aksyon. Ngunit ang pinagsamasamang epekto nito ay kahanga-hanga. Mararamdaman mo kung paanong gagaan ang iyong paghinga, kung paanong lilinaw ang iyong mga kaisipan, at kung paanong magkakaroon ng mas maraming kaayusan at kapayapaan sa iyong buhay. Ang tahimik na pagbabawas ng kalat ay isa sa pinakamabilis na paraan para mapabuti ang iyong pakiramdam. Pang 9 na punto. At ito ay tungkol sa pinakamahalagang kausap mo, ang nakakasama mo oras sa isang araw.
Tahimik nating wawakasan ang negatibong usapan sa sarili. Ito ang iyong panloob na kritiko, ang boses sa loob ng iyong isip na patuloy na nagbibigay komento sa bawat galaw mo. At sa kasamaang palad, para sa marami sa atin, ang boses na ito ay hindi isang mabait na kaibigan, kundi isang mahigpit at mapanuring hukom. Sinasabi nito, "Naku, sinira mo na naman ang lahat. Hindi mo talaga kaya iyan. Mukha kang tanga. Bakit hindi ka na lang maging katulad niya?" Ang boses na ito ay pinupuna ang bawat pagkakamali, pinalalaki ang bawat kabiguan, at binabaliwala ang lahat ng iyong nagawa. Kung may kaibigan tayong ganito, ang tono ng pananalita sa atin, matagal na siguro tayong lumayo sa kanya. Pero bakit hinahayaan nating umaling-awngaw ang boses na ito sa ating isip ng walang pumipigil? Ang walang humpay na pagbati ko sa sarili ay direktang daan tungo sa mababang kumpiyansa sa sarili, low self-esteem, pagkabalisa, anxiety, at depresyon. Pinuputulan ka nito ng pakpak bago ka pa man makalipad. Kinukumbinsi ka nito na wala kang kakayahan at pinapatakot kang subukan ang mga bagong bagay. Paano mo kaya mapapatahimik ang panloob na tiranong ito ng tahimik? Ang unang hakbang ay kamalayan. Simulan mong mapansin ang boses na ito. Kapag nahuhuli mo ang sarili mo na nag-iisip ng negatibo tungkol sa iyo, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Sa halip, tandaan mo lang sa isip mo, "Aha, narito na naman. Nagsasalita na naman ang aking inner critic." Ang simpleng pagmamasid pa lang ay nakakabawas na sa kapangyarihan nito. Ang ikalawang hakbang ay magtanong ka. Kapag sinabi ng boses, "Hindi mo kaya," tanungin mo ito. Ano ang ebidensya mo? Nagtagumpay na ako sa mga mahihirap na gawain noon. Makipag-usap ka dito. Questionin mo ang mga sinasabi nito. Madalas, malalaman mo na wala itong totoong argumento kundi takot. At ang ikatlo, ang pinakamakapangyarihang hakbang. Isipin mo ang isang taong mahal at iginagalang mo. Isang bata, ang iyong matalik na kaibigan o iyong kapareha. Ngayon, isipin, sasabihin mo ba sa kanila ang parehong mga salita na kakasabi mo lang sa iyong sarili? Malamang hindi. Sa halip, maghahanap ka ng mga salita ng suporta, paghihikayat, at pag-unawa. Kaya naman, simulan mong kausapin ang sarili mo ng tahimik, tulad ng pakikipag-usap mo sa pinakamamahal mong tao. Isagawa ang pagiging mapagmalasakit sa sarili, self-compassion. Sa halip na ang talunan ko or ang dami kong mali, sabihin mo, "Oo, mahirap ang araw na ito, pero ginawa ko ang lahat ng aking makakaya. Bukas, susubukan ko ulit." Ang paglipat na ito mula sa pagbati ko sa sarili patungo sa pagsuporta sa sarili ay isang revolusyon na tahimik na nangyayari sa loob mo. Ngunit nagbabago ng lahat sa labas. Ngayon, dumako na tayo sa ikasampung punto. Ito ay isang napakalawak na bitag ng pag-iisip kung saan maging ang pinakamatalino ay nabibitag. Unti-unti nating tinatanggal sa ating sistema ang paghihintay sa perpektong sandali. Mag-ehersisyo ako. Simula Lunes. Magtatayo ako ng negosyo kapag nakapag-ipon na ng sapat na pera. Magsisimula akong magsulat ng libro kapag malaki na ang mga bata at marami na akong oras. Hihingi ako ng promotion kapag natapos ko na itong proyekto at napatunayan ko na ang aking halaga. Patuloy nating ipinagpapaliban ang ating buhay sa paghihintay ng isang mitikal na perpektong sandali. Isang sandali kung kailan magpantay ang lahat ng tala. Magiging perpekto ang lahat ng kondisyon at lubos tayong handa. Ngunit ito ang matinding katotohanan. Walang perpektong sandali. Kailanman, palaging may kulang o may hindi ayos. Palaging may mga balakid, pagdududa, kakulangan sa oras o sa mapagkukunan. Ang paghihintay sa perpektong sandali ay isa lang napakatusong uri ng pagpapaliban na pinapakain ng ating takot.
takot na magsimula, takot na magkamali, takot na hindi maging handa. Habang naghihintay ka, lumilipas ang buhay. Nawawala ang mga pagkakataon. Ang mga pangarap ay kinakapitan ng alikabok. Ang pinakamagandang oras upang magtanim ng puno ay 20 taon na ang nakalipas. Ang ikalawang pinakamagandang oras ay ngayon. Paano nga ba tatanggalin ang paghihintay at magsisimulang kumilos? Gamitin ang prinsipyo ng hindi perpektong pagsisimula. Magsimula ka lang. Gamit ang kung anong mayroon ka. Ngayon na. Hindi mo kailangan ng perpektong plano. Ang una mong hakbang ay hindi kailangang isang malaking pagtalon. Hayaan mong ito ay maging isang napakaliit, halos hindi napapansing hakbang. Gusto mong magsimulang magtakbo? Huwag nang hintayin ng Lunes o bumili ng mamahaling sapatos. Isuot lang ang kung anong mayroon ka at lumabas para sa isang 20 minutong mabilis na paglalakad. Ngayon, gusto mong magsulat ng libro? Huwag nang hintayin ng inspirasyon. Buksan ang dokumento at sumulat ng isang talata. Isang talata lang. Ang sikreto ay, ang pagkilos ang lumilikha ng motibasyon, hindi ang kabaligtaran. Madalas nating iniisip na kailangan muna natin ng motibasyon bago kumilos. Ngunit sa katotohanan, kabaligtaran ang lahat. Sa sandaling gawin mo ang unang hakbang, makukuha mo ang unang feedback, ang unang maliit na resulta. At ito ang magsisindi ng apoy sa iyo, na magtutulak sa iyo na gawin ang susunod na hakbang. Tahimik mong talikuran ang ilusyon ng perpektong sandali. Unawain na ang pinakamagandang oras upang simulan ang pamumuhay ng buhay na pinapangarap mo ay ngayon na. Gamit ang kung anong mayroon ka sa anumang sitwasyon na kinalalagyan mo. Gawin mo lang ang unang hakbang. At sa wakas, narito ang ika-11 punto, ang icing sa ibabaw ng cake para makumpleto ang ating paglilinis ng isip. Tahimik na tanggalin sa iyong buhay ang ugaling sobra-sobrang magpaliwanag at magbigay katwiran sa bawat desisyon mo. Nagpasya kang lumipat ng trabaho, pero agad mong naramdaman ang pangangailangang sabihin sa lahat ng iyong kaibigan at kamag-anak ang isang mahabang istorya kung bakit masama ang dati mong trabaho at kung bakit tama ang napili mong bago. Nagpasya kang huwag nang dumalo sa inyong alumni reunion at gumawa ka pa ng buong sanaysay ng mga pagbibigay katwiran para lang walang mag-isip ng masama sa iyo. Gusto mo lang magpalipas ng gabi sa bahay sa halip na pumunta sa bar at nagsisimula kang gumawa ng komplikadong dahilan sa halip na sabihin lang, "Salamat, pero pas muna ako ngayon." Bakit natin ito ginagawa? Muli, ito ay nagmumula sa kawalan ng kumpiyansa at sa matinding pangangailangan ng pag-apruba ng iba na tinalakay natin sa simula pa lang. Para tayong humihingi ng pahintulot sa mga nakapaligid sa atin upang makapagdesisyon para sa ating sarili. Naghahanap tayo ng kumpirmasyon na ang ating desisyon ay tama, maganda, at may sapat na basehan. Natatakot tayong kung basta na lang nating sasabihin ang ating desisyon, huhusgahan tayo o hindi tayo mauunawaan ng tama. Pero ito ang totoo. Hindi mo obligasyong magbigay ng detalyadong ulat sa kahit sino tungkol sa iyong buhay. Ang iyong mga desisyon na may kinalaman sa iyo, sa iyong karera, sa iyong oras, at sa iyong mga prinsipyo ay mga desisyon mo. Period. Ang sobrang pagpapaliwanag ay hindi lang kumukuha ng iyong enerhiya, kundi nagpapahina rin ng iyong posisyon. Para itong nagsasabing, hindi pa ako ganap na sigurado sa aking pinili, kaya pakiusap, bigyan niyo ako ng aprobasyon. Nagbubukas ito ng pinto sa mga hindi hinihinging payo, kritisismo at pagtatangkang baguhin ang iyong isip. Paano mo tahimik na mawawala ang ugaling ito? Sanayin ang iyong sarili sa isang information diet. Ibahagi lamang sa mga tao
ang saktong dami ng impormasyon na kinakailangan. Hindi na kailangan pang higit pa. Sa halip na mahaba at paulit-ulit na paliwanag sa dahilan ng iyong pagbibitiw, sabihin mo lang, nagpasya kong sumulong sa aking karera at tinanggap ko ang isang bagong oportunidad. Sa halip na komplikadong paliwanag kung bakit hindi ka makakarating, sabihin mo lang, salamat sa paanyaya, pero sa pagkakataong ito, hindi ako makakadalo. Sanayin ng iyong sarili na maging komportable sa mga simple at maikling sagot. Hindi salamat. Ito ang desisyon ko. Mas komportable ako sa ganito. Hindi ito kawalang galang. Ito ay kumpiyansa. Ito ay isang tahimik na pahayag na nagtitiwala ka sa iyong sarili at sa iyong mga desisyon. Ikaw ang kapitan ng iyong sariling barko at hindi mo kailangang humingi ng pag-apruba sa bawat pasahero, sa bawat pagpihit mo ng timon. Ito ang iyong paglalakbay at may ganap kang karapatang pumili ng iyong sariling landas. At dito nga, narito ang pinakabuod ng lahat. Napansin mo ba kung paano nagkakaugnay ang lahat ng ito? Ang paghahangad ng pagtanggap ay nagtutulak sa iyong magsabing oo at umakap sa mga dahilan. Ang paghahambing ng sarili sa iba ay nagdudulot ng negatibong pananaw sa sarili. At ang takot sa pagkakamali o ang tinatawag na perfectionism ay pinapakain ng iyong panloob na kritiko at nagpapahintay sa iyo ng perpektong sandali na kailanman ay hindi darating. Ito ay isang paulit-ulit na siklo na tahimik na sumisipsip ng iyong lakas. Ang pinakamakapangyarihang katotohanan dito ay para makawala rito, hindi mo kailangang patunayan ang anuman kanino man. Hindi kailangang gumawa ng drama o magbigay ng malalaking pahayag. Ito ang iyong tahimik, panloob na revolusyon. Sa pag-alis ng mga bagay na ito isa-isa, hindi ka nawawalan, bagkus ay nakakakuha ka. Makakamit mo ang kalayaan, lakas, at higit sa lahat, ang sarili mo. Hindi ito pagiging makasarili. Ito ay kinakailangang pag-aalaga sa iyong panloob na sarili. Ang pag-alis ng ilemt na bagay na ito ay hindi tungkol sa pagkakait. Ito ay tungkol sa kalayaan para bigyang daan ang mga tunay na mahahalagang bagay para sa kagalakan, pagkamalikhain, kapayapaan ng isip at sa mga taong tumatanggap sa iyo kung sino ka. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng atensyon sa iyong sarili, sa iyong tunay na hangarin at sa iyong kapanatagan ng kalooban. Salamat sa pagtapos ng panunood sa video na ito. Kung ito ay naging kapaki-pakinabang at nagbigay sa iyo ng kaisipan, paki-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang mga bagong episode. Ngayon, may tanong ako sa iyo. Ano ang isang bagay mula sa listahan na ito na gusto mong unang alisin sa buhay mo? O marahil, mayroon kang sariling ikadwami punto na nakakatulong sa iyo upang mas gumaan ang iyong pamumuhay? Ibahagi ang iyong pananaw sa mga komento sa ibaba. Pag-usapan natin ito ng magkakasama.